A blessed, blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Today is April 1, unang araw ng Abril. Yan. At narito na nga tayo sa ating bagong topic, ating bagong series. Inumpisahan na natin ng dulo ng ng March kasi ito yung start ng week na ito first week ng April. At sa ating pagpapatuloy at pagsisimula nitong ating gawain sa araw na ito, iniimbitahan ko po muna ang bawat isa na tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahabagin, may-ari ng aming buhay, maraming salamat, Ama, sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Maraming salamat sa umagang ito, sa panibagong kalakasan at taglay namin, at sa buong magdamag na pag-iingat mo sa amin para maging namin ang lahat ng kalakasan na kailangan namin sa araw na ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami ay makakapakinig ng iyong banal na salita. Kasiyahan mo po nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Ama, at tulungan mo na ang lahat ng aming maririnig, lahat ng aming mapag-aaralan ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy na makita sa aming pamumuhay. Ikaw po nawa ang magbigay liwanag sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. At tulungan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin nakakapiling sa gawain na ito. Hindi namin nakakasama, Panginoon, sa gawain na ito. Ano man ang kanilang pinagkakabalahan, hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ang dumako sa kanila at tumulong sa kanila, Panginoon, upang sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. At Ama, dinadalangin din namin ang mga kapatiran namin na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Pagkalooban mo po nawa sila ng kalakasan, kagamutan, kagalingan, Panginoon, at tulungan mo rin sila sa kanilang mga suliranin ng mga pinagdaraanan. Ama, patuloy mong linisin ang aming puso't isipan at buksan ito, Panginoon, at gawin po nawa kaming kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Nandito na tayo sa ating actually ito ay day 3, kasi in advance ko na nga dahil nga wala tayong Saturday and Sunday. So day 3 and day 4 ay itatackle na natin, ngayon ay advance na natin. So ang title nitong ating day 3 is Packing Your Promises and Preparing the Heart. So again, nandito tayo sa ating expedition, Faith in Action series, week 1, the calling. Yan. At okay, muna tayo? Recap muna tayo. Kahapon, balikan natin yung kahapon natin, ano ba yung dalawang topic din yung tinakal natin kahapon. So kahapon, the whisper in the valley. Ito yung salita ng Panginoong Diyos, yung calling, yung banal na spirito na nangungusap sa atin, So, yun yung kahapon natin. At saka, yung the hand of the great guide. At itong ating great guide, dahil itong ating lesson na faith in action is like an expedition. Ayan. Kaya meron tayong great guide at ang ating great guide ay ang ating Panginoong Jesus, Siya yung mag-guide sa atin dito sa ating pag-aaral na ito, dito sa ating journey na ito, ng faith in action. Ayan. So yun yung ating naging topic kahapon. And today, today, nandito pa rin tayo sa week 1, the calling. Ang pag-uusapan natin is packing your
promises. Ano? 'Di ba pagka may pupuntahan kayo, nagpapack kayo. Ayan, ng mga gamit, no? Nagpo-prepare kayo. So, dito, ano ba yung ipo-prepare natin? No, dito sa ating expedition ng faith in action. And another topic, dahil nga 2 topics tayo ngayon, no, yung tethered to the truth. Ayan, wait lang. Para maganda, alamin natin kung anong meaning nito, tethered. Kasi, tethered. Meaning. Okay, fasten, tight. Oh, yan. Yun pala yun. In Tagalog. Ano ba sa Tagalog to? In Tagalog. Magtali. Yun pala yun. Okay. So, tethered. Ito kasi, itong term na to, ginagamit to sa mga nagma-mountain climbing. Yung, alam mo yung tali na pagka binuhol mo, very tight siya. Yun pala yun, tethered. Okay. Okay, so dun muna tayo, no, sa pag-pack ng ating mga promises. Ayan. So, batiin muna natin si Ading Shirley. A blessed morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan sa mga oras na ito. Ayan. So, paano ba tayo nagpo-prepare pag merong expedition, no? Nung time na ako ay napunta sa Gabaldon, dahil nga hindi naman ako talaga prepared doon, no? So, andoon yung kaya ako kinabahan kasi hindi ako handa. Pero ang bawat isa sa atin, no, na tinatawag ng ating Panginoong Diyos sa isang lakbayin o isang gawain, no, magandang meron tayong paghahanda na ginagawa, no. So, dito, basahin muna natin yung ating scripture, the trail maker natin, no. Ito yung ating kailangan na bitbit. Ayan, sa araw na ito. Okay, ay matatagpuan natin ito sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, o Romans chapter 10, verse 17. Ang sabi dito, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ayan. So, ang ating pananampalataya, no, ay nagmumula, no, syempre dun sa nabasa natin, no, sa banal na kasalutan. Ito yung salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo ba ay may oras na makinig ng salita ng ating Panginoong Diyos? Ito ay napakahalaga. Ito ay isang paghahanda, no, sa ating buhay, sa ating lakbayin dito sa mundong to. Kaya napakahalaga para sa atin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Lagi nating bitbit. At ngayon no, hindi lang sa ganito sa book, no, meron na rin siya sa cellphone, may mga app na rin ito, no. So marami ng paraan para mabasa natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. So ang isang professional climber, no, ay hindi lang basta bumibili ng gamit at umaakyat agad. So, bago ang malaking expedition, they undergo a constant exercise. Yan. Bakit kailangan ng exercise? Dahil kahit gaano kaganda ang gear mo, no, yung ibang mga gear mamahalin talaga. Kung mahina naman, no, maganda nga yung gear mo pero mahina naman yung iyong katawan, bibigay ka sa gitna ng daan. Yun ang katotohanan nun. Ako, isang bagay din na natakot ako kasi hindi talaga ako handa nun sa pag-akyat ko sa bundok ng Gabaldon. Kasi nga, ang nasa isip ko ay yung sasakyan, kaya niyang akyatin. And then yun pala, hindi rin pala kaya ng sasakyan. So, kailangan talagang maglakad. Hindi ako naka-ready doon. Plus, kulang pa ako sa tulog, ganyan, no? Pero, alam nyo, ang nakakatuwa doon, dahil nga, ilang days yun, no? 2 nights yata. Naka 2 nights kami. So, 3 days, 2 nights. Yung first day and second day,
active, no? Active yung katawan ko. Talagang buo maghapon kami nakatayo, lakad, sinusunod ko yung mga kabataan dahil marami silang mga activities. So in that time pala, no, na-exercise na ako. So nung andun na, no, facing yung Mountain of Gabaldon, na-realize ko, isa sa mga nakatulong din sa akin na dahil binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na ma-exercise ko pala yung katawan ko before ako, no, nag-undergo before kami pumunta doon. So isang bagay na napakahalaga, no, para sa bawat isa sa atin na sa buhay Kristiyano natin, yung paghahanda. Yan. So, kung yung ating physical body, kailangan i-prepare bago ka umakyat ng bundok, ganun din yung ating spiritual, no? Bago tayo pumunta or bago natin iset, no, yung ating mind, yung ating heart, doon sa pagtakal natin do sa goal natin o sa pagpapatuloy natin, no, dito sa ating pamumuhay dito sa mundong to, kailangan yung spiritual na pamumuhay natin ay healthy, prepared, well exercise. Yan. Sa ating spiritual journey, the Word of God is both our gear and our gym. Ayan, sabi sa Romans 10:17, yung binasa natin kanina, no? Faith comes by hearing. So hearing, no, the word is like a spiritual workout. Katulad ng ginagawa natin, no, yung pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dito ine-exercise na rin natin, no, yung ating spiritual na pamumuhay. So it strengthens our faith muscle. Yung ating faith pala may muscle din, no, na kailangan mong i-exercise. Yun nga, noong nasa Gabaldon kasi kami, no, na-realize ko na hindi sapat, no, na gusto ko lang umakyat. Kailangan handa rin, no, yung aking puso at saka yung aking isipan. So if we don't exercise our faith daily, no, by listening to His promises, we will easily get out of breath, yung parang parang kinakapos ka ng hininga dahil kinakabahan ka, no. So when the trails get steep, no, paakyat na ng paakyat, para kang kinakapos na ng hininga, no. So don't wait for the mountain to appear, no, before you start the training. So wag nating hintayin na dumating pa yung problema bago tayo mag-train, no, sa ating sarili, o wag nating hintayin na dumating pa yung mga pagsubok sa buhay bago natin ihanda yung ating spirit, yung ating pag-iisip, yung ating puso. Kailangan binubusog na natin ito ng salita ng Panginoong Diyos. Ini-exercise na natin, binibuild na natin yung faith muscle natin. So train now, no, by hearing His word. I-train na natin ngayon, no, yung ating sarili sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng ating Panginoong Diyos. So so that, no, pagka nag-umpisa na tayong mag-climb, or when we begin, no, yung ating mga journey o anumang pagsubok sa buhay, no, we are ready with God's Word. Ayan. So, ito yung breakdown, the Walk With Me breakdown. So, this is para easy to understand. So, the gear and the gym. Ano ba yung gear at saka yung gym natin? So, katulad ng isang tao nga, no, na naghahanda sa isang paglalakbay or expedition, meron siyang gamit na pinaprepare at meron siyang paghahanda sa kanyang sarili. So ang sa atin, no, sa ating buhay, sa lakbayin natin dito sa mundo bilang Kristiyano, ang Bible, no, ang Bible ay hindi lang mapa or gear. Ito rin ang ating weight room or ating gym, no, kung saan lumalakas ang ating pananampalataya. So lagi nating hawak yung ating Bible. O lagi tayong, kung nasa cellphone natin, lagi natin i-click at basahin. So, eto naman yung ating
yung consistency is key. Yan, ito yung parang sa ano no, parang sa mga naghahanda nga sa isang expedition o paglalakbay, no, kailangan meron silang consistent na exercise, no? So just like physical exercise, spiritual conditioning works best when it's daily. Totoo yan. Katulad nitong ating ginagawa, no? Meron tayong seeking God in the morning. Ito ay every day, no? Meron tayong morning and evening. So, one hearing is not enough, no? Hindi yung isang beses ka lang mag-attend ay okay na, no? We need constant rehearing of His truth. Kailangan lagi tayong nakakapakinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ano to pagkain to ng ating kaluluwa. So, kung ang iyong katawan, no, kung hindi siya nakakakain, no, nagiging malnourished, yan, edi, ganun din, no, sa ating spiritual na pamumuhay. Kung hindi rin natin pakakainin yung ating espiritu ng pagkain ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, it's like, yun na nga, no, kung inaalagaan mo yung katawan mong physical, mas lalo na yung spiritual na buhay mo. Ayan. So, kung yung lakbayin natin, expedition natin, no, it's a physical journey. Yung ating spiritual, meron din tayong tinatawag na spiritual journey. Ayan. At ito ang baon natin. Ang baon natin ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yan din ang ating preparation, ang ating gear, at ang ating exercise. So, input equals strength. Our spiritual stamina, no, is built by what we feed our soul. So, feed it the word, no? Ang ipakain natin sa ating spiritual soul ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Para, no, meron tayong kalakasan to reach the summit. Para maabot natin yung tuktok. Ayan. So, napakagandang sa atin, no? Paalala sa atin. Ito yung pang number 3 na topic natin. So, paano tayo magre-reflect dito sa topic na ito? How are you exercising your faith lately? Paano mo ba ini-exercise yung iyong pananampalataya? No, kumusta ang iyong daily workout, no, sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos? Ito ba ay consistent nating nagagawa? Ayan. So, katulad sa mga dito sa live natin, no? Ito ay isang naging challenge ko sa aking sarili dahil gusto ko na isang bagay ito na magawa ko para sa Panginoong Diyos, yung consistent kong consistent kong magawa ng isang buwan. Ayan, hanggang sa nagtuloy-tuloy na, no, nagawa ko siya ng isang buong taon. And after ko magawa isang buong taon, no, challenge ko ulit hanggang sa sunod-sunod, no. At dito ko nakita kung papaano ako na i-guide, papaano ako nag-improve, yan, dito sa sa seeking God in the morning. Malaking improvement sa aking buhay espiritual, no, ang gawain na ito na i-share ko rin sa bawat isa, no, na may pagkakataon na makinig or manood ng replay ng live na ito. Napakahalaga sa akin kasi nakita ko yung benefit nito, and I hope na sa inyo din, no? Syempre dapat sa inyo din meron ding benepisyo, no, yung gawain na ito, hindi lamang sa pangsarili, no, kundi sa ikauunlad ng ating buhay Kristiyano, ganun din sa ating pakitungo sa ating kapwa at sa pagharap natin sa mga pagsubok sa buhay, no. So etong nung nakaraan yung love in action natin, no, napakalaking bagay para sa improvement ng relationship. And ito naman ngayon, faith in action ay malaking bagay, no, para
sa ating pag-abot, no, sa ating mga ah, sa mga goals na sinet ni Lord, no, na gusto na dito sa ating puso na nakatanim, na gusto niyang maabot natin. Ayan. Okay? So, ano pa, no? So that's it, no, sa ating sa ating reflection. Another one, meron pang isa, no? Is there a specific promise you can rehearse or say out loud today to strengthen your spiritual muscle? Meron ka bang yun nga, no, pangako mo sa sarili mo, or sinet mo na goal sa sarili mo na gagawin ko ito para ma-improve ko yung aking spiritual life. Yan. Katulad nito, no, yung goal na to na laging tapusin na yung ating mga lessons from day 1 hanggang sa day 28. Yan. So, yan yung ating day 3. Etong day 4 natin, tethered to the truth. Ayan, yung tali, bigkis, no, yung itinali mo, no, sa katotohanan. So dito sa ating expedition faith in action, no, week 1, the calling, ang ating scripture o the trail maker natin dito ay matatagpuan natin sa aklat ng Ecclesiastes kapitulo 4 versikulo 12. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Ay, napakaganda nito, no? So, bagamat, no, ang isa, yung isa ay natatalo, no, ng yung isa ay maaring matalo, no? Though one may be overpowered, no? Two can defend themselves. So, kung dalawa, meron siyang kasama, no, na lumalaban. A cord of 3 strands. A cord of 3 strands is not quickly broken. So, kung 3 tali yan, mas lalong mahigpit, mas lalong matibay. So, kung 3 kayo, na mas lalo kayong magiging matibay. So, sa journey na ito, hindi tayo dapat nag-iisa, no? Hindi tayo dapat solo climber. Magandang meron tayong kasama. At ang unang dapat kasama natin dito, syempre, ang ating great guide, no? Ang ating Panginoong Diyos. Siya yung una nating kasama. A blessed morning kay Brother Jericho. Ayan, good morning sa iyo. Ayan. At ayun nga, no, sa ating pagpapatuloy. So dito sa ating ginagawang pag-aaral, no, para tayong nasa isang expedition or para tayong isang mountain climber na kung saan nasa harap natin ng isang bundok, at yung bundok na yon ay pwedeng nagsisimbol yon ng problema, pagsubok, no, yung mga kung ano man yung mga malaking feeling natin, malaking problema na kinakaharap natin sa buhay. Ganon yung sinisimbolize nitong mountain na to. At tayo, no, bilang tagasunod ng ating Panginoong Diyos, no, hindi niya tayo gustong lakbayin, no, itong buhay na ito nang mag-isa. Gusto niya meron tayong kasama. Ayan. At syempre, ang unang kasama natin ay ang ating great guide, ang ating Panginoong Jesus. Siya yung una nating kasama. Pero alam nyo, meron din akong ikukwento, no, tungkol dito. Kasi bukod doon sa bundok sa Gabaldon, nung time na October 2024, nung time na yon, meron pang nauna na bundok akong inakyat. Pero ito ay dalaga pa ako nito, no? Parang high school po yata ako, graduating ako ng high school, no? Or magka-college na yata ako noon. No, nag-attend kami ng kuya ko kasi si John ay bata pa noon. So hindi pa siya pwedeng mag-attend na ng youth camp. So kami dalawa lang ni kuya ang nag-attend noon. Pinapunta kami ni Mami sa Baguio para mag-attend ng youth camp doon. At isa sa mga activity nila doon ay aakyat kami sa Ambyong. Ambyong is
mataas, no? Kasi alam naman natin ang Baguio is bundok na talaga siya. So meron pa doong isang area na talagang very steep, no? Matarik na kailangan namin akyatin. Doon sa tuktok noon, andun yung school. Ang weird, no? Yung school na doon sa tuktok ng bundok. No? So yung dadaanan namin, siguro meron din doon daanan ng mga sasakyan. Kaso nga lang, dahil nga siya, hiking, doon kami syempre pinadaan, doon sa area na walang yung walang sasakyan dumadaan at saka talagang matarik. So, yun, naalala ko, no, nung umakyat kami doon sa Ambyong, sa Baguio, no, napakatarik at napakataas ng daan. So stiff that I felt, I couldn't go any further. Ganun, umabot ako doon sa time na gusto ko nang sumuko. Na, kasi lahat nakaakyat na, ako na lang hindi. Tapos hanggang sa, feeling ko talaga mag-isa na lang ako or maiiwan talaga ako doon. So, my brother Arnel, no, si Kuya Arnel, no, had to go back down the trail, no, just to pull me up. Tinawag ko kasi siya, sabi ko, Kuya, sabi ko gano'n, kasi nakaakyat na siya eh. So, binalikan niya ako, and then hinila niya ako, kasi kung hindi niya ako hihilahin, hindi talaga ako makakaakyat dun sa bundok na yun, no. So dahil magkahawak kami, no, hinawakan niya ako. So magkadugtong kami, no. So sa yung hirap sa pag-akyat, na overcome ko siya, no. Hindi ako nahulog at hindi ako sumuko. Kasi nga alam ko andun yung kapatid ko, andun yung kuya ko para tulungan ako. So sa ating spiritual expedition, no, yung ating panalangin o yung ating prayer, no, ay lifeline natin, no. It is the rope that tattered, no, it is the rope that na nagbubuhol, no, nagtatali, no, para sa ating mga puso, sa ating great guide. Ayan. So kapag tayo ay nakabuhol o nakatali, no, kay Jesus, His strength becomes our safety net. Kung madulas man tayo o mapagod tayo, no, hindi tayo tuluyang mahuhulog dahil nakatali tayo sa Kanya. So faith in action, itong ating series, no, faith in action is knowing that even when our legs are shaking, no, natatakot, kinakabahan, the one on the other end of the rope, no, is steady. Tandaan natin yan. Yan ang ating Panginoong Jesus. Siya ay steady para hawakan tayo, no. So you are never climbing solo. Hindi ka nag-iisa, no, dito sa journey na ito ng iyong buhay Kristiyano. You are part of a cord, no. Bahagi ka ng tali, no, na matibay, no, cord of 3 strands, no, that cannot easily be broken, no. Yan. So tandaan natin, no, na napakahalaga na tayo ay nakatali sa ating Panginoong Diyos, sa ating pag-akyat, and siya rin naman, no, ang nagbibigay ng ating makakasama na kung saan tayo ay magiging strong. Alam nyo, nung dalaga ako, pinanalangin ko talaga na bigyan ako ni Lord ng makakasama ko sa buhay, na makakasama ko sa paglilingkod. Yun yung importante, kasi alam ko kung God-centered person siya, kami ay matibay na nakatali kay Jesus, kay Lord, no. Matibay kami nakatali sa Kanya, at alam ko na siya, hindi ko rin kasi kayang i-pull down, no, or ay i-pull up pala, sorry. Hindi ko kayang i-pull up yung magiging partner ko sa buhay ng ako lang. So kailangan ko ang tulong ni Lord para iangat ko din siya. And kung ako naman din, no, ang manghina, gusto ko rin yung partner ko na yun, kaya rin niya akong i-pull up sa tulong din ni Lord, kasi gusto ko nakakapit din siya kay Lord para mahila rin niya ako, no, para ganun yung naiisip ko noon.
Kaya dito sa journey na ito, no, ng faith and action, kadalasan dito, no, na dito sa topic na ito is kadalasan yung mga experience ko sa buhay na gusto ko i-share sa inyo. Ayan. So, pero kayo din, alam ko meron din kayo, no, na experience ninyo. So, pwede rin ninyong i-share yung experience ninyo sa kung papaano yung lakbay ninyo dito sa mundong ito, no. Ayan. Batiin ko lang si Ate Beth. A blessed morning sa iyo. Good morning, good morning. Ayan. So, the walk with me breakdown or easy to understand. Ito yung topic natin na mas madali natin siyang maunawaan ngayon sa umagang ito, no? The lifeline of prayer. So, prayer is not just asking for things, no? It is staying hooked to the guide. Tandaan natin na pag nanalangin tayo, hindi lang tayo basta kaya tayo nananalangin dahil meron tayong hihingin o hihilingin, no? Tandaan natin na pag nanalangin tayo ay nakadikit, nakakapit, nakatali sa ating Panginoong Diyos. So, it keeps us from drifting away from the path. So, para hindi tayo mapalayo, no? Yung panalangin natin, yun yung isang panali, no? Para hindi tayo napapalayo sa ating Panginoong Diyos. So, ano ang shared strength dito, no? So, katulad nga, no, ng example ko kanina, no, yung kuya ko na hinila niya ako, no. So, Jesus uses prayer to lift us up, no, when we have no more strength to climb. Ganun din, no, ang ating Panginoong Jesus na yung sa ating panalangin, para niyang inaabot yung kanyang kamay para iangat tayo, no, doon sa anumang sitwasyon na feeling natin hindi tayo makaakyat, hindi tayo makapanik, hindi tayo maka-step up. Yun. So Jesus uses prayer to lift us up when we have no more strength to climb. So yun yung isang bagay na magandang maalala natin dito sa lesson na to. Another is we stay connected. Syempre, ano, a climber who untethered themselves is in a great danger. Alam niyo yung nakapanood na ba kayo ng movie tungkol sa mga talagang totoong nagma-mountain climbing? Yung talagang ang mga inaakyat nilang bundok ay kasing taas ng Mount Everest, yung mga ganyan. Kasi ako meron akong dati nung dalaga ako, meron kaming napanood na pelikula, ang title nito ay The Cliffhanger, kung saan talaga umaakyat talaga sila ng napakatataas talaga na mga bundok na pagdating dun sa tuktok ay sobrang lamig na, nag-yelo na kasi sobrang taas na nung bundok. Pero sa pag-akyat nila, isa sa napansin ko, no, yung mga kasama nila nakatali. Kunyari, ito yung isa, no? So, meron niyang tali, nakatali yung kasunod, tapos yung sunod, nakatali ulit yung kasunod, ganyan. Kasi, kailangan nilang itali dahil kung sakaling madulas, o sabihin na natin, yung nandun sa tuktok, pinakatuktok, siya yung mismong nadulas, no? At etong mga nasa ilalim niya, nakakapit. So, pagka nalaglag siya, hindi siya agad malalaglag. Kasi meron pang dalawang nakakapit. Mga ganyan. So, mahahatak pa siya ulit. So, maibabalik pa siya sa dati. So, ganun yung mountain climber. Kailangan meron sila talagang pantali at saka meron silang pagkakabuhol dyan na talagang mahirap mapigtal or mawala. Ayan. So dito sa ating pag-aaral dito, sa ating expedition dito, kailangan ganun din kahigpit, no, yung pagkakatali natin sa ating Panginoong Diyos sa kanyang salita, no. Ganun din yung yung pagka-clip, no. So never stop, no, your day without clipping in to God through prayer. So tandaan natin, huwag nating kalimutan na lumipas ang isang araw o isang umaga na hindi tayo nakikipag-connect sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating ipahintulot na hindi natin maitali
yung ating rope sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ayan. So, ang reflection natin, no, sa umagang ito, bagay na magandang pagbulay-bulayan natin. May mga pagkakataon ba, no, sa ating pag-akyat o pag-climb, no, ngayon, na feeling natin, no, ay bibigay na ang tuhod natin, no, o bibigay na tayo. Yung parang meron ba sa atin or nasa sitwasyon ba tayo ngayon na feeling natin hindi natin kayang akyatin yung napakalaking bundok na nasa harap natin. So, alamin natin sino yung Kuya Arnel sa buhay natin ngayon, no? Meron ba tayong fellow traveler na kasama o someone na ipinapanalangin din tayo, no? O tumutulong sa atin, no? Nahatakin tayo pataas. Mahalaga siya. Siya ay nilid ni Lord para tayo ay samahan, tulungan, ipanalangin. Ayan. So, I hope ang bawat isa sa atin ay nakatagpo ng kasama sa buhay na pwede tayong ipanalangin, na pwede tayong itali sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ayan. So, napakagandang paalala sa atin sa araw na ito. Itong dalawang topic na ito na ating na-discuss, no? Yung tethered to the truth, nakatali sa katotohanan, at saka yung packing your promises o yung paghahanda natin and preparing our hearts. Ayan. So, we are on our way to our expedition, no, ng faith and action. No, papunta na tayo dito sa ating journey. Halos nagre-ready na tayo. Kahapon yung calling, no, at saka yung kamay ng ating Panginoong Diyos na umaakay sa atin. Ayan. So ngayon, eto na, tayo ay naghahanda na, at saka tayo, no, ay nagbubuo na ng team ng kasama natin sa ating expedition. Ayan. So muli, napakagandang paalala sa atin. At bago po tayo magtapos sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig, sa kalakasan ng aming pananampalataya, at sa paggabay mo sa amin, sa aming lakbayin sa mundong ito. Naramdaman namin, Panginoon, ang kahapon ang pagtawag mo sa amin, sa aming pagsisimula. Naramdaman namin, Panginoon, na ikaw ang umaakay sa amin, at ngayon, Panginoon, ay natutunan namin na dapat naming ihanda ang aming puso, ang aming isipan sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita, sa pagpuno namin, Panginoon, ng iyong mga salita sa aming puso, sa aming isip, ang patuloy na pag-practice namin, Panginoon, ng obedience o pagsunod sa iyong utos, Panginoon, at gayon din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasama namin sa lakbayan ito. Panginoon, iniimbitahan ka namin na ikaw po nawa ang patuloy na maging guide sa aming buhay, at patuloy mo kaming itali sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na hindi kami malalaglag kung kami ay nakatali sa iyo. At muli, Panginoon, gabayan mo kami at basbasan at gawing karapat-dapat palagi sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa, and see you later sa ating evening devotion. At antabayanan natin, no, tomorrow, pagpatuloy natin itong ating expedition ng faith and action. To God be all the glory. Take care. God bless.